Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon yung latest pronouncement ng MNLF, yung nakabase sa Davao, na naka-ready na sila na magbigay ng security detail sa Vice President Inday Sara. Mga retired MNLF integris, mga sundalo na nag-retire na, naka-ready na volunteer mag-provide ng security kay BP Inday Sara dahil yung pagkatanggal ng kanyang mga security. Ito, pakinggan natin ang statement ng MNLF. And security of the Office of the Vice President needs it. The Moro National Liberation Front under the leadership of our beloved chairman, Professor Norm Misuari. We will make initiative and provide security details kung kailangan ng Vice President. Tumawag na sa akin yung mga retired MNLF integris, yung mga commanders natin sa ground ng MNLF, mga best fighters natin, yung mga expert talaga, veteran fighters natin. They call me, they are just waiting for the order, and then we will file the necessary protocols kung paano namin sila ayusin legally. Kung gusto niya battalion size, we can provide it. Anyway, that is just for security reason. Take it not offensive to the other parties. This is just, kung titingnan ng PNP, tulong ito this is not a threat. It's about time to pay kung ano man ang ma-augment namin. This is not a threat, and this is for the good and the best interest for our country. Okay, so ayun, napakinggan natin ang I think si Commander Abdul Aziz sa Davao. May tinatawag na MNLF integris nung una, ito ang unang lumaban against sa government, yung MNLF. Kaya lang, nung nagkaroon ng peace agreement, yung mga qualified na MNLF fighters tinanggap na naging sundalo. So, marami na sa kanila ang nag-retire sa ngayon. Actually, nung battalion commander ako sa Caraga Region, may 4 akong sundalo na MNLF integris. Mga maasahan. Kaya kinuha ko sila na security escort ko. Kasi malaki ang tiwala ko dahil mga fighters ito eh. So, retired na sila. Mga siguro 4 or 5 years ago nag-retire na. Yun na, retired. So, sila yung nagbo-volunteer na maging security detail ng ating BC Pangulo. Kasi nirelieve nga yung mga sundalo na nakadetail security ng BC Pangulo, Vice President, at pinalitan ng mga pulis na hindi naman niya kilala, hindi niya pinagkakatiwala ng na-monitor ko lang, I'm not sure about this. Hindi niya ata tinanggap. Hindi ko na alam kung anong nangyari sa security detail ng BC Pangulo. But ito, napakagandang balita ito. Mabuti naman at nilinaw ng MNLF commander na it's not a threat. Gusto lang nilang tumulong. Okay? Kasi meron na tayong peace agreement, government and this MNLF, MILF. Wala na, tahimik na po. So, for the sake of peace, para hindi naman problema ang Vice Presidente, kasi magkaibigan matalik si Pangulong Duterte at saka si MNLF Chairman Nor Misuari. Okay? So, yun po, tungkol sa security. Okay, usap-usapan naman sa military circles, itong nangyari, yung aksyon ng AFP Chief of Staff na nirelieve niya lahat yung mga sundalo na nakadetail kay BP Sara, na wala naman lang due process o hindi inimbestigahan nang dahil lang sa may subpuena nirelieve, at ipapaimbestiga I think PNP.
So, maraming nagre-react. Unang nabasa kong reaksyon si retired Major General Brigadier General Orlando De Leon. Nako, mabibigat o maanghang ang mga salita niya against sa AFP Chief Staff. Sino pa? Nick Sotelo. Sino pa? Major General Edgardo Arevalo. May column siya sa, I think, Manila Times. I-discuss ko in detail later on. Ito, ang i-discuss ko lang galing kay retired Rear Admiral Philip Kakayan, PMA class of 1981. Dito sa kanyang sinulat, in-explain niya yung implications ng pag-relieve ng AFP sa mga security personnel ni BP Sara na hindi man lang inimbestigahan ng AFP. Pinabayaan nila ang pulis na mag-imbestiga. So, basahin natin itong sinulat ni Rear Admiral Kakayan. Sabi niya, if the mere issuance of a subpoena against soldiers performing their duties becomes a basis for relieving them from their duties, it could have significant implications for both the individual soldiers and the military organization. Using the issuance of subpoena as grounds for relieving soldiers from duty undermines their morale and disrupts the functioning of the military organization for the following reasons. So, diniscuss niya. Okay. Sa ngayon, yung namamonitor ko lang, maraming hindi nakagusto, maraming dismayado sa ginawang pag-relieve kaagad sa mga security detail ni BP Sara. Kaya nga ang AFP, dahil siguro nakakatanggap ng mga negative comments, yung comment section ng AFP social media page, sinara na para hindi na sila makabasa ng mga negative reaction. So, kailang tuloy-tuloy pa rin ang mga reaksyon. Ito, PMA class of 1981, nagre-react. Yon si General Arevalo, I don't know anong class ito. Maraming nagre-react. So, bakit nakaka-low moral daw ito, yung ginawa na pag-relieve sa mga security ni BP Sara? Dapat pala, ang mag-imbestiga, ang AFP mismo. Kasi sa AFP, meron ng court martial, meron ng manual. Susundin lang yon, manual for court martial. Yung mga security ni BP Sara, dapat i-court martial. Ang mag-imbestiga, ang AFP mismo, hindi yung sinubpuena ng pulis ba o ano, at doon na lang pinaubaya. Okay, so number 1, reasons. Presumption of innocence. Soldiers, like any citizens, are entitled to the presumption of innocence. Premature relief based on a subpoena alone disregards this principle and could be seen as prejudging their action. Yun. So, inosente yung mga sundalo. Huwag mong i-relieve kagad. Number 2, impact on operational readiness. Removing soldiers from their posts without a thorough investigation can disrupt military operations and compromise mission readiness. Number 3, erosion of morale. Ito ang delikado. Instead na magtrabaho ng gusto ang sundalo, hindi na, mag-ingat na sa sunod. So yung moral, mababa. Soldiers may feel demoralized if they perceive that their leaders will not support them against external challenges while performing their duties. Ano external challenges? Yung subpoena. External yun. So, ang panawagan, lalo na si General De Leon, very vocal, dapat sana ang AFP Chief Staff hindi pumayag na isubpoena yung mga sundalo. Dapat ang mag-imbestiga ang court martial within the AFP. Okay. Number 4, risk of misuse.
If subpoenas become a routine basis for relieving soldiers, this could be weaponized against individuals to sideline them or interfere with military functions. Number 5, accountability mechanisms. The military already has internal systems such as court-martials and disciplinary procedures to address potential misconduct. And then number 6, ito importante, civil-military trust. Frequent interference by external legal bodies in military operations might strain relationship between the military and civilian institution, fostering distrust. So pati ang mga civilians mawawalan ng respeto or trust sa military. Then number 7, leadership impact. Commanders may hesitate to give lawful orders in critical situations if they fear repercussions for their soldiers, potentially undermining authority and decision making. So, yun po, mga kuro-kuro ng mga retired PMA generals tungkol sa pangyari. Salamat sa MNLF, sa readiness nila na mag-provide ng security kay BP Sara, but it should follow protocol, yung legal process. Hindi pwede na dapat aprobahan ng gobyerno.